Lang silang atat na atat, no? Na makulong tayo. Nararamdaman nyo ngayon kasi 5 senador po mula sa bagong Senate minority yung nag-file po ng resolution which is hinihimo kayo na mag-surrender po sa ICC. Huwag lang silang atat na atat, no? Na makulong tayo. Hintayin lang nila na darating tayo sa punto na yan kapag matapos na nating i-avail lahat ng mga legal remedies na nasa batas na pwede nating i-avail. So, kinukumpara ka nila doon sa pag-surrender ni na dating Senador Trillanes at dating Senador De Lima. Pero kung titignan natin, Sen, sila kasi may local court order mula dito sa Pilipinas. Unlike po sa inyo na yung ICC warrant, which is foreign warrant of arrest po. Yeah, malaki ang pagkakaiba, no? Pagkakaiba sa nature ng warrant. Sila, obligado silang mag-surrender dahil issued by a competent authority. The local courts, competent court ang nag-issue. In our case, ang ICC is not a local competent court. Hindi naman natin nire-recognize yung warrant of ICC dahil nga hindi na tayo membro ng ICC. O bakit we are under no obligation to effect whatever warrant of arrest that they are issuing because hindi naman tayo membro nila. Yun ang malaking diferensya at saka ang mahirap dyan nung sila ang nag-enjoy sa privilege na yan nung panahon nila, la Trillanes, sila De Lima, ay ina-avail nila yan. Pero ngayon, na ako na ang nag-a-avail, tinitira na nila. So ano yan, double standard? Kung sila ang nag-enjoy sa privilege na yan, okay lang. Kapag ako, hindi okay. So, kahapon may sinasabi kayo na yung nakikita nyong kabuuan talaga is politika. Kasi maraming ayaw sa mga Duterte, maraming mga ambisyon talaga, yung ilang mga, nasa mga personalidad, mga politiko. At nanawagan kayo kahapon kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag kayo isuko sa ICC po. Yes, alam naman natin ito, lahat, na ang punot dulo nito ay politics. Kasi kung talagang gusto nila ng accountability, kung meron man kami nagawa ni Pangulong Duterte na kasalanan, buhay na buhay yung ating mga korte dito sa Pilipinas. Pwede sila mag-file ang kaso dito. But since yung ugat nitong lahat ay politika, gusto nila mabanish from the face of the earth yung mga Duterte at kanyang mga kaalyado, ginawa nila yung approach sa ICC. So, politika lang ito. But at the end of the day, sabi ko nga sa ating Pangulo, kahit na tayo magkalaban sa politika, pero noon magkasama tayo, nagsumikap ako magkampanya para sa kanya na manalo siya bilang presidente. Pero ngayon, nasa kabilang panig na kami, magkabilang panig. At the end of the day, siya Pilipino, ako Pilipino. Kanino tayo hingi ng suporta kapag ikaw ay nasa bingit ng kagipitan? 'Di ba? Sa iyong kapwa Pilipino? Hindi ba ako pwede maghingi ng suporta from the US government or from the Chinese government or from the Russian government, kundi from the Philippine government because I am a Filipino. And it is an obligation of the Philippine government to serve and protect its Filipino citizens. So, kanino ako makikiusap? Alangan mo makikiusap ako doon sa mga foreigner na protektahan ninyo ako from foreign intrusion. Dahil yung pakikialam ng mga foreign entity na yan, yung ICC, ay, sabi ko, marami tayong mga hero nagpapakamatay para lang sa ating kalayaan. Tapos ngayon, isusurrender na natin kalayaan natin sa mga foreigner na yan. Hindi po maganda yun. Kaya, aside sa pananawagan ko sa ating Pangulo, kung hindi pakinggan yung aking pananawagan ng ating Pangulo, ating gobyerno, ako'y personal na rin na nananawagan sa aking mga kapwa PMAers, yung mga graduate ng PMA, mga sundalo, mga pulis, mga Coast Guard, mga Army, mga Air Force, Navy, Marines,
Bureau of Fire, BGMP, lahat ng mga uniform personnel. Pareho tayo ng sitwasyon, nagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Tapos ganun na lang, isusurrender ka sa foreign entity. So sana tulungan nyo ako na protektahan nyo ating soberenya. Huwag po tayong magpapaapi sa mga dayuhan. Sen, ibalik ko lang sa studio kay Jade and Admar para po sa karagdagang mga katanungan. Opo, Jade and Admar? Senator, maayong buntag si Jade po ito. Narinig ho ba ninyo kami? Yes, Jed. Good morning po. May buntag. Opo. At nakikisimpatya rin po kami sa inyo pong karanasan ngayon. Senator, marami po kasing lumalabas na dahilan. Kasi matapos nga ang matagal na panahon ng inyong pagliban dyan sa Senado, marami nagulat kung bakit kayo ay lumutang. May kinalaman ho ba yung pagbabago ng liderato? Kasi timing din ho, nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Yun ho ba yung pinaka-reason? Bakit po kayo lumutang? Maraming rason yan, Jed. Unang-una, yung pagkakaroon ng leadership change sa Senado. Pangalawa, yung aming impending conversion ng Senate into impeachment court. Once the articles of impeachment reach the Senate. At pangatlo, nahihiya na po ako, Jed, sa mga pangbaba sa akin na tuloy-tuloy na tumatanggap ng sweldo ng gobyerno na hindi nagtatrabaho. So, yun yung mga tatlong factors na kinukonsidera ko. Kaya, I took the risk. I took the risk of being here in the Senate para doon sa tatlong bagay na yan. Opo. Gaano ho katagal yung naisipan po ninyo? Yung timing, Senator, na lumutang po kayo noong Lunes nga dyan sa Senado. Gaano yung pinaghandaan? Matagal na yan, Jet. Matagal ko na yan pinag-isipan dahil nga, yun nga, titira tayo na hindi nagtatrabaho, sumisweldo, nakakahiya na eh. Nakakahiya na. So, matagal na naming pinag-isipan yan. Opo. So, ibig sabihin, Senator, wala po kayong tiwala nung mga nakaraang liderato ng Senado. Kung kayo'y magpapakita po dyan at gagawin po ninyo yung nangyari ngayon. More or less. Mas tiwala ako kapag kaalyado ko yung nakaupo. Ganoon naman talaga ang natural tendency, no? Kapag kaalyado mo yung nakaupo, mas panatag ang kalooban mo. Opo.